Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas Pilipinas at sa magiging laban nila bukas kontra New Zealand. SBP inilabas na ang final roster ng Gilas Pilipinas Official Final 12. Pangtapat sa New Zealand at Australia. Ang malaking tanong, manalo kaya ang Gilas kahit wala si Kai Sotto? Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Finally nga ay nakapagdesisyon na si Coach Tim Cone at gayon na rin ng SBP kung sino nga ba sa 15-man pool ng Gilas Pilipinas ang mga karapat-dapat na makapasok sa Gilas Pilipinas Final 12 na pangtapat sa New Zealand at Australia. Napakahirap nga na desisyon dahil lahat ng players ay deserve makapasok, ngunit 12 lang talaga ang mga karapat-dapat, kaya naman ito yung listahan ng final roster ng Gilas Pilipinas na kukumpleto sa Gilas Pilipinas Final 12. At nauna na nga dyan itong naturalized player na si Justin Brownlee, ang point guard na si CJ Perez at gayon na rin itong si Scotty Thompson, at ang small forward na si Calvin Optana, at ang center na si Abay Junmar Pajardo, ang small forward na si Kevin Kembao, at ang small forward na si Chris Newsome, at gayon na rin ang small forward shooting guard na si Papa Dwight Ramos, at center na si AJ Edu, at gayon na rin itong forward na si Carl Tamayo. Pasok din sa Final 12 syempre itong si QMB center forward, at ang panghuli sa wakas nakapasok na sa Final 12 itong si Juan Gomez Diliano na point guard. Hindi naman pinalad na makapasok itong si Troy Rosario, at gayon na rin ang nagbabalik Gilas na si Justin Baltasar. Sayang nga ang kanyang height, at itong si RJ Abarientos na hindi rin nakapasok dahil loaded na rin tayo ng mga point guard. Ngunit ang paglilinaw naman ni Coach Tim Cone, silang tatlo ay kasama na sa Gilas Pilipinas program, so ibig sabihin may tsansa silang makapasok sa Final 12 sa mga susunod na window. Samantalang atin namang muling silipin ang Final 12 ng Tall Blacks New Zealand. Kabilang nga dyan si Tyrell Harrison 7-footer, Yanni Wetzel 6'9", Tony Smith-Milner 6'9", Sam Menenga 6'9", Ruben Terangi 6'5", Max Darling 6'6", Carlin Davison 6'5", Jordan Ngatay 6'5", Tani Morey 6'5", Rino Rasmussen 6'2", Taylor Britt 6'2", at itong si Alex McNaught 6-footer. Sila nga ang kukumpleto sa Final 12 at ang makakaharap ng Gilas Pilipinas bukas. Sa tingin nyo, match lang ba sa height o match lang ba sa lakas? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section. At isang malaking credit kay PH Players Hood. At ito pala yung mga dapat bantayan ng ating Gilas Pilipinas sa lineup ng New Zealand. Well, karamihan nga dito ay mga shooter, kahit na ultimo center nila ay may tira sa labas, tapos nagdagdag pa sila ng ilang mga shooters, kaya naman expected na natin na magpapaulan ng tres itong New Zealand, kaya naman dapat bantayan yung mga tumitira sa labas. Samantalang sa ibang balita naman, isang ang malaking tanong sa lahat ng Gilas Pilipinas fans, kung kaya daw ba ng Gilas Pilipinas na walang Kai Sotto, dahil alam nating lahat na isa si Kai Sotto sa talaga namang tumulong sa Gilas Pilipinas noon upang matalo ang New Zealand, at sayang dahil makikita pa naman sana natin na makaharap ng Australia ang ating Kai Sotto, kaya lang hindi talaga maglalaro. At ito pa nga ang isang bad news, kahit pala sa third window itong si Kai Sotto ay hindi rin maglalaro. Ito nga yung July window para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, at ay na rin yan sa kanyang management na East West dahil pinagpapagaling pa talaga nila si Kai Sotto sa kanyang natamong ACL injury. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo, kakayanin ba ng lineup ng Gilas Pilipinas ngayon na sagupain ang New Zealand at Australia kahit wala si Kai Sotto? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section.